God is good all the time. Palakpakan po natin ang Panginoon. Napansin ninyo ang pagbasa tungkol sa batas sa Biblia. Ang salita ng Diyos ay batas. Kaya nga yung 5 aklat ni Moises, yung Genesis, yung Exodus, Deuteronomy, Bilang, tsaka yung isa pa, Leviticus, lahat yon ay batas. Pero merong 10 utos ng Diyos na binigay kay Moises. At ang mga tao noong araw, mga minamahal na kapatid, napaka-importante sa kanila ng batas. Kaya nga inilagay nila ito sa isang lalagyan na tinatawag na kaban ng tipan. Ang batas ay tipan sa Diyos. Kapag sinunod mo ang batas, sinusunod mo ang Diyos. Kaya nga sa kanila, sa harapan ng batas, sa harapan ng 10 utos ng Diyos, sila'y lumuluhod. Itinuturing nilang Diyos ang batas. Kaya nga, sabing ganon, ang salita ng Diyos ay naging tao. Ang batas ng Diyos ay naging tao. Ang tipan ng Diyos ay naging tao. Walang dilit iba, kundi ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya lang may problema, mga minamahal na kapatid, dito sa mga Hudyo. Dahil napaka-importante ng batas bilang prinsipyo ng kanilang pananampalataya, bilang basihan ng kanilang pagkilos, ng kanilang kabanalan, gumawa sila ng katakot-takot na batas upang protektahan ang batas na banal. Kaya merong tinatawag na divine law, eternal law. Ito yung sinasabi ng ating Panginoong Hesukristo. Kahit na ang maliliit na batas na ito ay hindi dapat kaligtaan ng tao. At kapag itinuro na kulang ang pagtuturo sa batas, siya ay paparusahan. Anong sinasabi ng Panginoon? Tandaan natin, 2 klase ang batas. Ang batas na eternal law o batas ng Diyos ay banal. Yun ang sinasabi ni Jesus. Kapag kulang ang pagtuturo mo dito, kulang ang pagsunod mo sa batas na ito, ikaw ay nagkakasala. Kaya yun ay sinasamba ng mga Hudyo. Kaya lang merong 613 na batas nilikha nila upang protektahan ang batas ng Diyos. Ano itong mga batas na ito? Ito yung sinasabi ngayon sa pagbasa. Sabing ganon ng mga Hudyo, isa sa mga batas, bakit hindi naguhugas ng kamay ang iyong mga apostoles? So, dapat naman talaga magugas kung marumi. Pero ano yung sinasabi sa pagbasa? Ang sinasabi rito, bakit hindi naghugas ng kamay ayon sa pamamaraan na itinuturo sa atin ng tradisyon? So, ibig sabihin, hindi yung paghuhugas ng kamay ang problema, kundi yung tradisyon na paghuhugas ng kamay. Kakaunti ang tubig noon, sasalo ka sa napakalalim na balon, siguro mas mataas, mas malalim pa dito sa building na ito. Pagkatapos, tuwing magdarasal ka, maghuhugas ka ng kamay. At pagkatapos, meticuloso na paghuhugas ng kamay. Meron ngang isang na-hospital sa bandang India. Abay, na-hospital yung isang Hudyo. Sabing ganon, bakit ganon? Nagsusupply naman kami ng tubig.
Bakit ang sakit ng Hudyong ito ay dehydration? Bakit? Sa India, merong scarcity of water. Then, may kakulangan sa tubig. Pero sa inumin, isusupply yan sa iyo sa ospital. Bakit ganon? Binibigyan naman namin ng tubig ang Hudyong ito. Sapat na pang-inom niya. Bakit dehydration ang problema niya? Paano? Tuwing magdarasal siya, naguhugas siya. So, naubos yung inumin niya. So, ganun yung sinasabi sa atin ngayon. Di ba? Ganon. Katulad ngayon. Halimbawa, yung pagkain ng dinuguan. Okay? Yung pagkain ng dinuguan. Yan ba ay may pinagkunan na talagang iyan ay bunga ng prinsipyo na dapat nating isabuhay? Meron ba talagang dahilan kung bakit kailangan hindi tayo kumain ng dugo ng dinuguan? Siguro meron, sasabihin ng doktor, kasi baka madagdagan ang uric acid mo. Diba? Pero ang pinag-uusapan ay yung relihiyon. Pinag-uusapan ang pananampalataya. Meron ba itong kahulugan sa pananampalataya? So maraming batas na nalikha katulad sa atin. Ang daming batas, hindi ba? Ang daming batas na nalikha. Katulad halimbawa, tayo, batas ng tradisyon, yung mga pamahiin natin, di ba? Kapag may namamatay, parang batas na yan sa mga matatanda, lalo na yung mga hindi nagsisimba. Pati nga yung mga kabataan naniniwala na kailangan kapag may namatay, pag-alis pa lang ng pag-alis ng patay, kailangan ay magbasag ng palayok, ng baso, ng pinggan. Ginawa yan ng kapatid ko natalsikan siya sa mata ng bubog, dinadisgrasya pa siya. Para daw mawala yung malas, hindi na daw masundan. Yung sabi nung isang kapitan na namatayan ng 3 kapatid, halos taon-taon, namamatayan sila, wala pang 1 taon, namatayan na naman. Ginawa na namin ang lahat, pinatid na namin ang rosaryo, okay? Ginawa na namin ang lahat, hindi na kami lumuha sa tabi ng kabaong, hindi na kami naghahatid sa mga tao, hindi na kami bumabati para hindi lang uli kami mamatayan. Bakit namatayan uli kami? Yun ang sinasabi ng Panginoon, walang basihan ang inyong pananampalataya. Walang basihan. Wala sa katotohanan. Kung mapapansin natin, dito sa unang pagbasa, sabing ganon, dito, ngayon mga Israelita, upang mabuhay kayo ng matagal at makarating sa lupaing ibinigay sa inyo ng Panginoon, unawain ninyong mabuti at sundin ang tuntuning itinuturo ko sa inyo. Nauunawaan ba natin ang mga batas ng Diyos? Yung eternal law lang, yung 10 utos ng Diyos. O nawain natin, isa-isa, huwag kang magkakaroon ng ibang Diyos. Ako lamang ang iyong Diyos. Di ba? Meron ka bang Diyos na iba? Yung kayamanan mo ba? Parang Diyos na yata yan sa'yo. Di ba? Yung nililigawan mo, parang Diyos na yan sa'yo. Magpapalit ka ng reliyon dahil sa nililigawan mo, di parang Diyos na yan sa'yo. Di ba? O ano pa yung parang Diyos sa atin? Yung mga politiko, ginagawa mong Diyos. Yung mga pastor mo at yung mga ministro mo, sinabi sa'yo, iboto mo kahit masamang tao, iboboto mo, di Diyos mo yan. Di ba? Yung mga superstitious belief mo, baka
baka Diyos mo yan. Kaya nga sabi ng Panginoon, 10 beses ko kayong parurusahan sapagkat naniniwala pa kayo sa mga bagay na yan at hindi nyo ako pinaniniwalaan. Ito ang sinabi ni Jesus, magpaimbabaw nga kayo, gaya ng kanyang isinulat, paggalang na handog sa akin ng bayan ko'y paimbabaw lamang, sapagkat sa bibig at hindi sa puso ito bumubukal. Papurit pagsambang ginagawa nila'y walang kabuluhan. Ang utos ng tao'y itinuturong utos ng may kapal. Kaya ang relihiyon, mga minamahal na kapatid, ang relihiyon ay tungkol sa relasyon mo sa Diyos at sa katarungang ibibigay mo sa iyong kapwa-tao. Pag sinabing katarungan, right relationship with others. Nagmamahal ako sa Diyos, igagalang ko siya. Nagmamahal ako sa Diyos, tutulungan ko siya. Nagmamahal ako sa Diyos, hindi ko siya gagawan ng masama. Nagmamahal ako sa Diyos, ang utos ng Diyos ay aking gagawin. Sapagkat ako'y nagmamahal sa Diyos. Minsan, nagmamahal tayo sa Diyos, nagmamahal ko ang Diyos, nagsisimba ako kasi baka ako parusahan. Nagmamahal ako sa Diyos kasi sinuswerte ako ngayon. Hindi kanya ng pagmamahal sa Diyos. Nagmamahal ako sa Diyos, bigyan niya man ako ng swerte at hindi ako'y mananatiling tapat sa Kanya. Relationship with God. Ang tunay na reliyon ay may tunay na pagsambang ginagawa sa Diyos. May tunay na pagkilala sa Diyos at tunay na pagsunod sa Diyos. Ito pa, sabing ganon, sa number 2, unawain at sunding mabuti. Unawain ninyo at sunding mabuti ang kanyang salita. Ang reliyon ay pagsunod at pag-unawa sa salita ng Diyos. Kahit na ma-perfect mo pa ang misa, kahit na ma-perfect mo pa ang mga dasal, kahit na nagpakasal ka pa ng maganda dyan, kung hindi ka naman marunong umunawa at sumunod sa kalooban ng Diyos, para saan yan? Sabi nga ni Jesus, panlabas lamang yan. Panlabas. Yun ang sinasabi ni Jesus. Sabi niya ganon, makinig kayong lahat at unawain ang aking sasabihin. Hindi ang pumapasok sa bibig ng tao ang nagpaparumi sa kanya sa mata ng Diyos, kundi sa nagmumula sa kanya. Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya. Kaya ang reliyon ay hindi panlabas, panloob. Ibig sabihin, sinusunod mo ang kalooban ng Diyos. Di ba? Sinusunod mo ang kalooban ng Panginoon. Pag nagkakasal tayo dito, pag nagkakasal ako rito, yung mga tao, mga karamihan hindi nagsisimba. Alam na alam mo yung mga hindi nagsisimba. Alam na alam mo, hindi marunong lumuhod, hindi marunong tumayo. Walang ginawa dito kung hindi magpaypay at inihintay na matapos ang kasalan. Ganun lang sila. Panlabas. Ganun lang sila. Pangdamit. Ang relihiyon ay hindi dekorasyon ng buhay. Yung iba, magpapabinyag dahil magiinuman sila ng alak. Magpapabinyag dahil kasi merong mga kumpare na nandiyan dyan at magsasaya lamang sila. Pagkatapos, wala na, hindi na dadali ng bata sa simbahan. Hindi na sila muling magsisimba. Ang reliyon ay hindi ganyan.
O sabi pa rito, ang bansang sumusunod sa kalooban ng Diyos, ito'y bansang matalino at may malawak na pangunawa. Tingnan niyo, matalino ang mga sumusunod sa Diyos. It's a wisdom. Ano ang wisdom? Sa salitang Latin, sa salitang Griego, Sophia. Sophia. Ibig sabihin ng Sophia, kaya nga merong pag-aaral dito, ang tawag ay Philosophia. Friends of wisdom. Ikaw ay kaibigan ng karunungan. Kaya yung mga taong marunong gumalang sa Diyos, makikita mo yung mataas na karunungan kasi ang karunungang iyan ay kabanalan. Ang karunungan ay kabanalan. Kapag sinusunod mo ang batas ng Diyos, ikaw ay nagiging marangal na tao. Kapag sinusunod mo ang batas ng Diyos, ikaw ay taong mabuti. Taong nagsisikap maging mapagpakumbaba. Taong nagsisikap marunong magmahal. Taong nagsisikap na maging mabuting sa kanyang kapwa-tao. Kaya ang tawag sa mga sumusunod sa batas ng Diyos ay mga marurunong, friends of wisdom, kaibigan ng karunungan, sapagkat ang Diyos ay karunungan. Ano ang karunungan niya? Hindi siya masamang tao, hindi siya manloloko, hindi siya taong marumi ang pag-iisip at hindi marumi ang kanyang mga sinasabi. Kaya kapag ikaw ay banal at sumusunod sa kalooban ng Diyos, makikita kagad ito sa iyong pagkatao. Kaya nga kapag nagpupunta ka sa simbahan at nakikinig ng salita ng Diyos, nakikita mo magbabago ang iyong pagkatao. Matagal man, mabagal man, kahit papaano ang salita ng Diyos ay yuyugyugin ka, bibiglain ka ng salita ng Diyos, gugulantangin ka ng salita ng Diyos. Babaguhin ka nito. Kapag hindi ka binago ng salita ng Diyos, huwag ka na magsimba. Kasi ito lang ang pwedeng mangyari sa tao. Magkaroon siya ng karunungan, kabanalan. Ibig sabihin, magiging mabuti siyang tao. Ito pa yung sinabi rito sa bandang huli. Aling bansa ang may tuntuning kasing inam ng tuntuning ibibinibigay ko sa inyo ngayon? Aling bansa ang may ganitong mga batas ng Diyos? Batas niya, huwag kang magnakaw, huwag kang mangalunya, huwag kang magsinungaling, huwag mong pagnasahan ang asawa ng iba. Di ba? Huwag kang papatay. Sinong Diyos? Ang Diyos ng mga Israelita. Ang Ama ni Kristo ang nagbigay ng batas na ito. Napakaganda. Pero kapag hindi mo Diyos, ang Diyos na tatay ni Jesus, magpapatayan ang tao kapag hindi mahalaga sa kanya ang batas. Kaya ang batas ay nagbibigay ng kapayapaan. Ang batas ay nagpapaligaya sa tao. Kapag sinusunod mo ang batas, maligaya ka kasi hindi ka nagkakasala. Hindi ka dadamputin sa city jail. Hindi ka mapapahamak. Kaya sabi dito, sinong Diyos at anong bayan ang may batas na ganito, tuntuning ganito?
kung batas ng EJK ang meron tayo, kung batas ng pagnanakaw, meron tayo. Kung batas ng North Korea, meron tayo. Diba? Saklap. Itong Diyos na ito, kakaiba. Ang prinsipyo ng kanyang batas ay eternal, walang hanggan, at ito ay mapanligtas na batas. Kaya nga gusto kong sabihin sa inyo, mga kapatid, mahalin nyo ang batas ng Diyos. Mahalin nyo. Hindi kayo mapapahamak. Yung ibang mga tao, ay, bakit ko susundin yan? Ano ko, tanga? Ha? Bakit hindi ako gaganti? Samantalang ginagawa nila ako ng masama. Di ba mga ganyan? Bakit hindi ako magnanakaw samantalang magnanakaw ang aking mga kasama? Bakit hindi ako mangangaliwa samantalang nangangaliwa ang aking nasa paligid? Minsan ganyan ang batas ng tao. Kaya nagiging marahas ang ating kapaligiran, marahas tayo. Kaya anong sabi ni Jesus? Anong sabi ni Jesus? Yung nasa loob ninyo ang problema, hindi yung pumapasok sa inyo, hindi yung kinakain ninyo. Ang problema ay yung nasa loob ninyo, meron talagang nasa loob na masama sa atin na nakuha natin habang tayo dumaraan sa daigdig na ito. Ano yung mga kasamaan na yon na sinabi ni Jesus? Sapagkat sa loob, sa puso ng tao, nagmumula ang masasamang isipang nag-uudyok sa kanya, makiapid, magnakaw, eternal law, batas na banal, bawal mang-agaw ng asawa. Pakisabi mo nga sa katabi mo, batas na walang hanggan. Bawal pagnasahan ng asawa ng iba. At pag may asawa ka na, kahit dalaga pa yan, huwag ka na rin magnasa. Dahil may asawa ka na, bawal makiapid. Bawal magnasa. Pinaghiwalay yung dalawa, no? Makiapid at magnasa. Makiapid, ibig sabihin niya, nakikihati ka sa pag-ibig ng isang pamilya. Abay, kawawa naman talaga yung asawa. Nagpapalaki ng anak, naanakan siya ng 3, 4, 5. Pagkatapos, eto ka, magpupulbos ka ng magpupulbos, aagawin mo yung asawa ng iba. Talagang kakanain ka ng lalaki. Sapagkat mabango ka. Yung asawa niya, amoy mantika na. Hindi na makapaligo. Kaya sinasabihan ka ngayon, malaki ang kasalanan mo. Pag nang-agaw ka ng asawa, nang-akit ka ng asawa, sapagkat kaawa-awa, yung mga sisirain mo, eternal law yan. Huwag mo sasabihin, umibig ako, engot, hindi pag-ibig yan, pagnanasa yan. Hindi pag-ibig yan. Pang-agaw yan. Yun ang sinabi rito, huwag mong agawin, huwag mong pagnasahan. Ang asawa ng iba, yung asawa ng iba, yung iba, nagtatrabaho sa ibang bansa. Pagkatapos yung asawa niya rito, ay aagawin mo. Hindi yan makatarungan. Malis na nga tayo dyan, sa paksang yan. Huwag kang magnakaw. Eternal law yan. Walang exempted dyan. Huwag kang magnakaw. Diba? Minsan yung coupon bando sa opisina na nakawin mo, paggagamit mo sa anak mo, o ano nangyari? Diba? Ano ba yung mga pagnanakaw pa na maliliit na ating ginagawa? Pagnanakaw ng oras, 7:30 ka,
dinaya mo. Alas 7:30, alas 9 ka nang dumating, alas 7:30 ka pa rin pumasok. Pandaraya. Pagnanakaw. Minsan, umaharap tayo sa Diyos tuwing linggo, pero hindi mo alam yung batas ng Diyos. Yan yung problema natin. Hindi natin alam ang batas ng Diyos. Kahalayan. Alam mo, meron akong isang batch ng mga bata nasa high school. Binigyan ko ng retreat. Napansin ko merong bata na mahalay magsalita, bastos. E di pinatawag ko yung mga magulang, tapos na yung retreat. Abahin yung tatay, nung nakasakay namin sa sakyan, bastos din pala. Mahalay din magsalita. Kaya sabi ko, ganun ang mahalay magsalita, ang laging pinagkukwentuhan ay kahalayan, ganun din ang pwedeng may pamana niya sa kanyang mga anak. So marami, huwag kang papatay, bawal mag-abort, yung iba nagpapa-abort. O gusto ko lang sabihin sa inyo ha, mas malaking kasalanan ang pag-abort kaysa sa pagpatay doon sa mga may isip na tao, sa mga kriminal. Ang walang kalaban-laban ay pag pinatay, sinira mo na ang buhay niyang projected to the future. Ang buhay ng bata sa sinapupunan, kapag pinatay, tinanggal mo ang kanyang kinabukasan. Ang pangarap ng Diyos sa kanya ay ikaw ang sumira at nagwasak. Bakit sinasabi ko ito? Kasi sa ibang bansa, may abortion. Eh kung ito na namang bansa natin, gagawin niya na namang batas yung abortion, merong ganyan, nagsusulong. Ngayon, ang diborsyo, ganyan din. Isinusulong. Kapag pinabayaan natin pumasok ang batas, nagmamalabis ang tao. Dati ang abortion, 3 months lang pinayagan nila sa United States o sa ibang bansa sa Europe. 3 months lang pwedeng patayin ng bata sa loob ng sinapupunan, pwedeng ilaglag. Pero ngayon, may mga batas na. 9 na buwan na ang bata, pwede pang putol-putulin sa loob, katayin, at alisin sa tiyan ng nanay. Tingnan nyo yung kapag ang batas ay pinagbigyan, maliit lamang, katulad ng diborsyo, pinagbigyan ng diborsyo dito, dati hindi masyadong marami ang naghiwalay dahil sa batas. Eh pag pinagbigyan yan, naku po, katulad sa ibang bansa, meron ng 7 beses nag-divorce at nag-asawa. Ang daming mga anak, iba't iba ang kanilang tatay. Ang daming problema psikolohikal. Sa atin dito, maraming problema kapag nagkakahiwalay ang pamilya. Kaya ang simbahan, yung eternal law, na ang ibig sabihin, ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao, yan ay divine. Hindi pwedeng salansangin ng tao. Kahit na ang gobyerno ay makagawa ng batas, ang Katoliko ay hindi magdediborsyo, hindi niya kukunin ang batas na yan. Yun po yun. Kaya nga tingnan natin, ano ba yung eternal law? Ano ba yung divine law? Ano ba yung God's law? Ano ba yung mga batas? Minsan, dito lang sa atin, yung mga batas na nilikha natin,
Yun ang sinusunod natin. Miski nga hindi batas ng gobyerno, pati ang pamahiin, inuulit ko, yan ang mahalaga sa'yo. Pero yung batas ng Diyos ay parang hindi mahalaga. Ngayon sana, mga minamahal na kapatid, tingnan natin na ito, igalang mo ang batas ng Diyos. Katulad ng sinabi sa Biblia, hahaba ang iyong buhay, hindi ka ma-stress, hindi ka ma-tension, sabing ganon, sa pagsunod, nariyan ang kapayapaan. Yan ang sinabi ni Pope John the 23rd. Sa pagsunod, nangyayari ang kalooban ng Diyos. Sa pagsunod, payapa ang iyong buhay. Okay? At kapag sinusunod mo ang kalooban ng Diyos, ikaw ay banal, ikaw ay matalino, kinikilala mo ang Diyos. At kapag sinusunod mo ang batas ng Diyos, sasabihin, itong taong ito ay may matuwid na pagkatao, mabuting tao. Okay? So sana po ay yan ang ating tignan. Marami ngayon sa mga prinsipyong lumalabas sa social media, huwag niyong tatanggapin kagad ang sa social media. Katulad halimbawa, kaya ako nandito sa daigdig na ito upang lumigaya. Hindi ka dumating sa daigdig na ito upang lumigaya. Dumating ka sa daigdig na ito, nilikha ka ng Diyos to be faithful to God. Paghahanapin mo lang ang kaligayahan, ay pagdurusa ang iyong daratnan. Sundin mo ang batas ng Diyos at ikaw ay mapapanatag sa buhay. Sabihin mo sa katabi mo, sumunod ka na sa batas ng Diyos, ha? Sabihin mo, para mapanatag ang iyong buhay. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ngayon, sa katahimikan ng ating mga puso, awitin natin ang alam kong may magagawa ang Diyos at dalhin natin ang ating panalangin sa altar ng awa ng Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Taas natin ating kamay. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Ipikit natin ang ating mga mata, iham natin ang awitin. Panginoon, naririto po kami upang sabihin namin na magsisikap kami na sundin ang iyong kalooban sapagkat ito ay ang kapayapaan ng aming buhay. Patawarin mo po kami kung kami ay hindi marunong magmahal sa iyong salita, sa iyong mga batas. At ang sinusunod namin ay ang batas ng daigdig. Maawa ka po sa amin. Alam namin, dinala mo ang mga batas na yan sa daigdig na ito upang kami maging masaya, maging payapa ang aming buhay.
Kaya pinagdarasal namin ang aming pamilya. Sana po'y matutunan namin na igalang ang iyong mga batas, igalang ang iyong salita, lalong-lalo na ang aming mga anak. Sana'y magkaroon sila ng banal na takot sa iyo, banal na takot sa iyong batas. Ibig sabihin ito ay malalim na paggalang sa iyo. May bigay nawa namin ito sa iyo. Panginoon naming Diyos, ang dahilan kung dapat ka naming igalang ay dahil ikaw ang nagpapakain sa amin. Ikaw ang bumubuhay sa amin. Ikaw ang nag-aalaga sa amin. Kaya kami pumupunta rito rin dahil nagtitiwala kami sa iyo. Dala-dala namin ang aming mga paghihirap, ang aming takot, ang aming problema, ang aming mga pangarap, dinadala namin sa altar. At buong respeto namin itong nilalagay sa iyong harapan. Pagbigyan mo kami, Panginoon, sa aming mga kahilingan, sa aming mga suliranin, lalong-lalo na sa panahong ito na naghihirap ang aming bansa. Maraming problema. Sa panahong ito ng tagulan, iadya mo kami sa trahedya. Sa panahong na ito na magulo ang politika, bigyan mo kami ng kapayapaan. Huwag po sanang mangyari ang mga kinatatakutan naming mga giyera at iba pa. Salamat po, Panginoon. Palagi mo sinusubaybayan ang aming pamilya. Pag nagkakaroon ng pagsubok, ito'y aming nalalampasan na itatawid namin sapagkat nandyan ka, Panginoon. Salamat po. At ang pangako namin, amin kang susundin kailanman. Pinagdarasal namin ang mga may sakit, inaalala namin sila. Pinagdarasal namin ang mga kukuha ng exam, maraming mga kukuha ng exam. Pinagdarasal namin ang mga tao na dumaraan sa malalaking suliranin. Hawakan mo sila, Panginoon. Pinagdarasal namin ang nagpapadasal sa amin, si Susan Peñaranda, si Donald Sanchez, na mga may sakit, at ang iba pang may karamdaman. Panginoon, hawakan mo sila. Hawakan mo lahat ng nandito na may karamdaman. Hawakan mo sila, Panginoon. Bigyan mo sila ng kagalingan. Tunawin mo ng iyong kapangyarihan ang pinanggagalingan ng karamdaman. Salamat po, Panginoon. Salamat po. Ikaw ay talagang Diyos na dapat igalang, Diyos na dapat sundin. Salamat po. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Upang tayo ay kunin. Sabihin mo sa katabi mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Sabihin mo, merong magandang mangyayari sa iyo. Kung lalapit ka kay Jesus. Salamat, Panginoon, at ang lahat ng aming hiniling ay inihiling namin
sa iyong anak na si Jesus at sa pagdalangin ng mahal na Ina. Amen.